itong nakaambang pagsuspindi po dito kay Tebats kay Baste Duterte ng Davao City bilang mayor. So nananawagan na tong maisog mga organizer na to, na alam naman natin na ang nasa likod nito ay mga Duterte din. Sila Roque din yan, di ba? Sila Panelo rin yan. Paghahandaan po daw nila, meron na silang advisory. Di ba? Nabasa nyo ba yung important advisory announcement para sa mga Dutards? Dutards lang naman po ang magme-member dyan sa maisog rally na yan. Dalawang uri lang po or iisang uri lang po ng mga Pilipino ang member dyan sa maisog na yan. Yan po yung uring Maka-Duterte na sinaniba ng uring Makakibuloy. Yan po di ba? Yung mga Makakibuloy, Maka-Duterte, Maka-China, yan po yung mga kasapi ng mga maisog rally na yan na masisipag mag-rally. Pero lagi po namang naboboljak yan di ba? Kaya dun sila napipikon po sa Marcos administration. At ngayon nga po, ang nagpakalat naman po ng balita na yan talaga, na sususpindihin itong si Tebats, itong si Baste, ay itong si Harry Roque. Di ba? Inuulit-ulit natin Si Harry Roque po, talagang matabil ang dila ni Roque no. In fact, si Roque noon sa kanyang vlog nananawagan pa tuwing dila. Anak ng patis talaga Anak ng magsindi daw ng mga ganun si Roque Gumaganern. Siguro dapat kung magtuturok sila ng kandila, iturok nila sa ulo nila o sa picture sa harap ni Kibuloy-Loy tsaka ni Canor Duterte. Yan. Pero tignan nyo mga kabunyog, mga kababayan. Ang sinasabi po nitong mga Duterte, itong sila Roque, inaapi sila. Kaya nga hindi natin alam kung anong plano nitong maisog rally na ito. Ibig sabihin, syempre ang source naman talaga niyan, si Roque ang nagpakalat niyan nasususpindihin nga si Baste Duterte bilang mayor ng Davao. Ano bang gagawin nila? Magpi-people power sila? Ganun ba yun? Mag-aala people power? O kili-kili power? Anong power kaya ang gagamitin nila? Kasi ang sinasabi po dito, isang araw lamang, nung nakaraan lamang, itong si Baste, may statement po na gusto na ng peace talk. Gusto na pong makipagkasundo sa mga Marcos. Diba? Yun ang diba sabi ni Baste, tama na. Bati-bati na tayo. Yung po ay statement ni Sebastian Duterte Pero bakit ngayon iba na naman yung tono? Kumbaga tignan nyo, sa nangyayaring yan po mga kabunyog, ay tingin natin talagang meron yang suspensyon. Dahil may suspensyon, or baka pwedeng ang plano nila Roque unahan. Kumbaga inuunahan nila Pwedeng may plano dyan na sususpindihin. Pero ako, nag-i-scan tayo ng mga bali-balita. Pero kung yan nga'y totoo, inunahan ni Roque ang balita. At ngayon, ang tanong nga natin sa ating title, tindag pa ba? May pantuklaw pa ba si laban sa Marcos administration? Kasi tuklawan na harapan, hindi na nga talikuran yan di ba? Kahit naman po ang Marcos administration, lantaran na rin naman po talaga yung pagboboljak dito sa Duterte sa mga Duterte, sa mga supporter nila.
Ang nagpa-plastika na lang po talaga dito na matindi, itong si Marcos Jr. at itong si Inday Takaw, Sara Duterte. Kumbaga, hindi pa talaga nagsasagutan o naglalabasan po ng kamao, di ba? Kumbaga, hindi pa nagsusuntukan di ba? Presidente. Ha? Pero nauna na pong naglabas po ng kamao, ng boljak na po si Lisa Araneta sa First Lady. Ngayon, ito namang si Baste, sa totoo lang po, talagang papuntang-papunta na sa mismong pamilya ni Duterte ang laban. Yung kamandag po ng mga Marcos, kamandag, gumagapang na po sa mismong pamilya ng mga Duterte. Anong ibig kong sabihin? Kasi kung nung una, ang binoboljak lang po ng Marcos administration ay itong mga kaalyado ng mga Duterte. Halimbawa ko, unang nasampulan dyan si Gloria Arroyo. O di ba, naboljak yan, ibinaba yan ng posisyon dyan sa House of Representatives dahil nabalitaan ni Martin Romualdez na si Gloria Arroyo ay inaahas yung kanyang posisyon. Sanay naman si Gloria dyan talaga Talagang yang si Aling Bulinggit maasim pa yan. Marami ding kamandag yan na pantuklaw, di ba? Nanunuklaw talaga yan Ngayon, itong si Gloria, si Aling Glorying, ay nahuli po ni Martin Romualdez na inaahas yung kanyang posisyon bilang speaker. Kaya, ang ginawa ni Martin Romualdez, kumilos agad-agad at pinutulang ulo ng ahas, di ba? Pinutulan agad ng hindi naman ulo. Siguro pangil muna, pangil. So tinanggal po sa posisyon. Una, inaba ng posisyon si Gloria, dati senior deputy speaker, ginawang inalis na yung senior deputy speaker na lang. And eventually, inalis na rin sa pagka-deputy speaker. Ibig sabihin, si Glorying, karaniwang congressman na lang. Pangalawang ginawa nila dyan, yung mga tao nila Duterte na mga loyal sa kanilang congressman, pinagtatanggal po sa posisyon. Yung mga congressman sa Davao. So, di pinagtatanggal na yan. Tapos, ang nangyari po, nagalit si Inday Takaw, tinawag na tambaloslo si Martin Romualdez, di ba? Nagkatambaloslos na, di ba? Parang ganoon. Tambaloslosa na sila. O, di ba mga kabunyog, mga kababayan? O, may nagbati sa atin ng hi. O, binati na kita na double send mo naman, ano? O, binabati ko lang yung ating mga kabunyog, si Magnifico ng Quezon City. Napakagwapo mo talaga, idol. Ayan, bawing-bawi na ako sa iyo, Magnifico, shout out nga dyan, bro. Kakasama kami ngayon, nag-organize kami. Yan Magnifico, bawi na ako sa iyo. Maayong hapon daw sa inyo, sabi ni Anthony Galbanez ni Magnifico, ang National Campaign Officer ng Bunyog. So anyway, back to Basti na tayo. Ano ba tayo? So yun na nga, di ba? Noong una kasi ang mga binabanatan lang dito, mga tao-tao nila Duterte. Ngayon yung kamandag po, pinapakita na ng mga Marcos, lumalapit na sa mga Duterte. Sumunod niyan, binoljak na po yung confidential fund ni Inday Takaw. Inalis ng Kongreso. Pero ang may utak talaga niyan si Martin Romualdez. O di ba? Hindi mo pa masabing galing sa Malacanang yan Pwede pa yun. Talagang si Martin Romualdez pa lang. Pero po yung pagsuspindi po, pagtanggal sa SMNI, pagboldak sa SMNI, ayan na po, Malacanang na yan. Pagkatapos po niyan, ay kinasuhan na si Kibuloy-Loy man niya po ng kanyang mga alagad, yung mga kanyang naloko na napaniwala mga batang babae, nire-rape, ayon sa kwento ng alagad ni Kibuloy ng kanyang mga batang ni-rape, yung mga kawawang biktima, ayan po, nabulgar po sa committee hearing ni Senadora Risa Hontiveros na nanre-rape, nanloloko, nambubugbog pa yan si Kibuloy. Manyakol, naganid, lahat na po, no? So, yan. So, Duterte yan So, ibig sabihin,
spiritual advisor na ni Duterte yan. Kumbaga kakambal niya na sa kademonyohan yan eh. O di ba? O di binoljak na po hanggang nakasuhan na ng DOJ, hanggang ngayon na issue na ng warrant of arrest. Nagtatago na. Sumunod si Lisa Araneta na inano na po, sinabing bad shot na siya kay Inday. O unang ano po yan. Unang pamilya ni Marcos na lantaran pong bumoljak. Kasi si Martin Romualdez ano talaga eh, swabing swabe. Ngayon po, pagkatapos po niya nagtayo na ng maisog rally sila Duterte, ayan na ang ginawa sa mga Marcos. Bangag Marcos. May mga Jonathan Morales na mga pa-committee hearing si Toba at si Bato, ayan na po. Yan naman ang gumaganti ang mga Duterte. Hanggang sa ito ngang latest, binulgar na, kinakalkal na po yung Parmali scam. O alam naman natin kung sinong sumasabit sa Parmali scam. Si Canor Duterte na naman ang sumabit. Inilaglag po siya ni Duque kasi napilitan si Secretary Duque na ikanta si Canor, si Rodrigo Duterte, na itong si Canor Duterte talaga ang nag-utos ng pagtatransfer ng pondo nagit sa pagnanakaw ng yung katarantaduhan po na ginawa nila dyan sa Parmali. Diba? Pagkatapos secret deal ni Duterte sa China, pero nauna na yon. Ang ibig kong sabihin dito mga kabunyog, mga kababayan, nandyan na yung kamandag ng ginagawa ng administrasyon ni Marcos na talagang unti-unting dinudurog ng buhay itong mga Duterte. Pero itong si Inday Takaw, para suwabing-suwabe, hindi pa sinisipa sa DepEd. Kumbaga killing me softly, di ba? Killing me softly, para hindi naman obvious na inaapi ang mga Duterte. Hinahayaan pa si Inday Takaw dyan sa posisyon niya bilang DepEd Secretary. Pero syempre, sigurado tayo, sukang-suka na dyan si Lisa Araneta, kahit si Martin Romualdez. O sigurado tayo, kahit si Marcos Jr., baka pinaplastic na lang yang si Inday Takaw. Hanggang sa nananawagan na sila ng pagre-resign, gumagawa na sila Duterte, sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga destabilization plan, mga pakana na panggugulo sa administrasyon ni Marcos na hindi naman po umuubra kasi nga kada maisog rally na mga Duterte, naboboljak sila, naharang po sila. Kagaya dun sa may Leyte, naharang po yung maisog rally. Yung maisog rally dyan sa Bustos, Bulacan, naharang na naman po yan, no? So marami ng maisog rally ang naboljak eh. Kumbaga nabara-bara, hindi natutuloy. Siyempre may conscious effort din dyan ng administrasyon ni Marcos, pigilan talaga yan. Dahil pare-parehas naman nasasabihin sa maisog rally na yan eh. Ipagsisigawan naman nila dyan, palpak si Marcos, bangag si Marcos, 20 pesos kilo ng bigas ni Marcos. Lahat po ng pagwasak kay Marcos, sasabihin nila dyan sa maisog. At the same time, siyempre kasama dyan sa maisog yung poprotektahan si Kibuloy-Loy. Poprotektahan si Duterte Sisi. Kumbaga, yung maisog rally, wawasakin si Marcos, poprotektahan si Duterte at Kibuloy. Kasama na nga yung issue ng China dyan, di ba? So ganun lang yan, pattern yan mga kabunyog. Pattern na yan, yan na talaga yon. Ngayon, eto na yung barahan na naman ni Marcos. Hindi, sabi nga natin, di ba? Ang huling barahan ni Marcos, ICC. Pero bago yung ilabas yung huling alas, meron munang nilalabas na ibang baraha. Hindi natin ina-expect, suspension ni Baste. Anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin yan mga kabunyog, mga kababayan? Pag sinuspindi po si Baste Duterte, ipinamumuka na talaga sa mga Duterte, parang kumbaga, kung may hakela ang mga Duterte, pinamumuka sa kanila na hindi na silang siga. Na laos na sila. Bakit? Sususpindihin na sila sa sarili nilang kaharian. At pag ginawa po yan, pag nangyari po yan, yung chinichismis ni Roque na yan, kung totoo man yan, kasi galing din kay Roque yan, na talagang si Baste Duterte ay sususpindihin na, iyan po ay lantaran na pong sabi nating iniinsulto. Lantaran pong pang-insulto talaga yan ng Marcos administration dito sa mga Duterte at sinasabi
Ang mensahe niyan, kayo mga Duterte, ebak na lang kayo ngayon. Ebak. Ano ibig sabihin ng ebak? Ha? Pwede na lang kayong jabaw, ulo. Tatanggalan kayo ng kamandag, tatanggalan kayo ng pangil. Ibig sabihin, suspendido ang mayor. Oh, may magagawa ba si Basti diyan? Wala. Siyempre, ipapatupad lang naman ni Abalos niya, di ba? Siyempre, si Abalos ang DILG secretary. Siyempre, ang gagawin naman yan, siyempre, maraming mga abogadingding yan. Di ba? Sila Panelo, sila Roque, mga abogado yan. Oh, maraming mga abogado yung mga Duterte. Pwedeng si Topacio kasama dyan. Dudulog yan sa mga korte. Haharangin nila yan. Di ba mga ito si Baste? Oh, sino bang vice mayor dyan sa Davao City? Ha? Ibig sabihin, more than po sa pagkitil ng kapangyarihan ng mga Duterte, insulto yan. Kahit si Kanor, mapapamukha kay Kanor Duterte, ebak ka na lang, Kanor. Mang Kanor, ebak ka na lang. Kasi kahit sa Davao, tanggal ang pangil nyo. Wala kayong magagawa. Ganyan po. Mabigat po talaga ang laban ng Marcos Duterte. Hindi pa nga naman yan laban ng oposisyon. Wala nga ang totoong oposisyon dyan sa away na yan eh. Talagang sila po ang nababakbakan dyan. At talagang yan, dyan gagalaiti po si Roque. Di ba nang gagalaiti si Roque? Talang sinusumpa na po nila si Marcos Jr. At sa tingin nyo, yung bang magiging suspension kay Baste, hindi alam ni Marcos Jr. yan. Siyempre alam ni Marcos Jr. yan. Pero kaya lang, play naman ni Marcos Jr. Ay bait-baitan lang muna siya. Di ba? Gaguhan nga ng harap-harapan eh. Kumbaga, naggagaguhan pero harap-harapan. Kaya, pag nagharap imagine niyo to mga kabunyog, mga kababayan. Imagine niyo to. Kung sinuspinde ng administrasyon ni Marcos si Baste, hindi na mayor si Baste ngayon. Magtatatalak ngayon sa maisog rally ng mga Dutards. O, yang sila Roque. Isipin nyo kung haharap si Sara Duterte kay Marcos. Ano kaya ang usapan nila dyan? Ang antindi na pong oro ka na plastikan yan. O, pagharap ni Sara Duterte, tatanungin niya kaya si Marcos, ikaw naman, sinuspindi mo yung kapatid ko? Ano kaya sasabihin ni Marcos Jr.? Hindi ka pa ba nakakahalata, Inday? O, diba? Ganun po yun eh. Diba parang si Inday Takaw, si Sara Duterte, the fact that may lumalabas ng balita ng suspension ng kanyang kapatid, dapat si Inday Takaw, parang na rin eh, na sa sarili niya, naisultuin siya eh. May panahon ng plastikan, pero parang pinamumukha ni Marcos, ano ngayon ang mo? Dapat, parang ipapakita pa ba ni Inday Takaw na mabait siya kay Marcos Jr.? Masakit yun. Dahil talagang tinitira, dinudurog na ni Marcos Jr. yung pamilya ni Inday Takaw. Bakit nagagawa ni Inday Takaw yan? Hindi siya mag-resign. Ibig sabihin, boss pa rin niya si Marcos. Hindi niya mababanatan yan hanggat nasa DepEd siya. Di nagtatalo ngayon ng kalooban ni Sara Duterte yan, di ba? Nakuha niyo po ba yung point ko? Kumbaga, on one hand, galit si Inday Takaw kay Marcos. Sususpindin yung kanyang kapatid. Or kung aabot sa punto nga, ipapa-aresto nga talaga ng Marcos administration itong si Duterte sa ICC, di ba? Pero sa part ni Inday Takaw, kailangan niya talagang magkunyapit sa pwesto, di ba? So yung po mga kabunyog, mga kababayan, Kulek Soliman ang malupit sa katotohanan sa bunyog pagkakaisa, tuloy ang laban. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.